Isang magandang araw ulit sa bawat isa. Meron tayong sasagutin na komento ng isa sa mga taga-subaybay natin at nakausap ko na ito noon sa isang maginoong diskusyon. Ang kanyang position kasi tumututol siya sa mga pastor sa Biblia. At itinanong niya na yan noon, saan mo babasa na mayroong pastor? Ngayon naman, nadagdagan niya yung may appreciation sa Biblia. Sinagot naman siya ng ating pong minamahal na kapatid, si sister dito. So, sa 1 Thessalonians 5:12-13, "And we beseech you, brethren, to know them which labor among you," yung mga nagpapagal sa inyo, "and over you in the Lord, and admonish you." Talaga nagpapakain is to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Nabasa with comprehension na merong mataas na pagtingin dapat sa mga nagsusumigasig, naglilingkod at mahalin sila dahil sa kanilang gawain. Yan ay appreciation. Ang kahulugan niyan, appreciation. Etong sisaway ng Diyos, kung hindi mo naiintindihan, kasi ang pagbabasa dapat with comprehension. Ano ang kahulugan ng talata na yan? Equals appreciation. So, yung meron bang pastor? Eto, sinagot na naman siya. Wala man word na pastor, pero ang context at definition ng pastor ay nandyan. Meaning, explanation, acknowledge those who work hard among you. Paul is talking about church leaders, pastors, elders, and spiritual workers who dedicate themselves to guiding and nurturing the faith of others. So, makikita natin dyan, those who care for you in the Lord, who admonish you. Sinagot siya scholastically, yung merong pinag-aralang sagot. Hindi yun makabasa lamang na pang elementary at yun na yun kaagad. Walang kahulugan. Ito pinaliliwanag sa kanya. At sa Bible, Jeremiah 3:15, "And I will give you pastors according to mine heart." Sa Biblia, na merong Diyos na hindi nagbabago, siya ay nagbigay ng mga pastor sa kanyang tinutukoy na mga people. To the people of God, to His church sa kasalukuyan, to His nation sa nakaraan, nagbigay siya ng pastors. Sino ang nagbigay? Diyos mismo. Magpapakain sila ng kaalaman at kaunawaan. FYI, sinagot siya. Di ko dinagdagan ng verse, understood naman kahit bata, mabilis maintindihan. Masyado mo kasi niliteral, hindi ka biblical. Yung pagiging literal niya, hindi siya biblical. Unbiblical, sabi dyan, sinabi dyan na I will give you ministers o ministro. So, sinagot siya sang-ayon sa level o antas ng kanyang pangunawa na pamimiloso po na pagiging literal na wala sa hulog. Saan sa verse na nilatag mo binigyan ng Diyos sa atin ang ministro? Di mo nga mapakita. Ayan, sinagot siya ayon sa kanyang estilo. Ayan. Kapag tinanong naman ito si saway ng Diyos, saan mababasa na walang binigay na pastor sa iglesia, sa church? Kapag sinagot mo rin ito, saan ipinagbawal na tumawag ng mga pastor? Yung sumulat ng Biblia, tinawag niya yung mga pastor lumang tipan pa lang sa pamamagitan ng Propeta Jeremias. Sa diwa ng banal na Espiritu, isinulat yan, di ba? Sa kanyang estilo ng panunulat at pagsasalita. Nagbibigay ang Diyos ng salita sa kanilang mga bibig. O ang sinabi, at nagbibigay ako ng mga pastor. Diyos na nga mismo nagsalita di ba? At tinupad naman yan sa bagong tipan. Okay? So, itong si saway ng Diyos, nawa maliwanagan ng konti, kasi kahit bigyan naman siya ng paliwanag at kahit mabasa na sa kanya, word for word, hindi niya naman tinatanggap kasi meron na siyang sariling paniniwala na hindi naman talagang sa Biblia. So, nagpapatawag ba silang pastor sa Biblia?
sila Apostol Pablo, sila Apostol Pedro. Yes, hindi naman kasi ipinagbawal eh. Basahin mo na pinagbawal nila, wag nyo kaming tawagin mga pastor, wag nyo kaming tawagin mga lingkod ng Panginoon, o wag nyo kaming i-appreciate. Wala kang mababasang ganyan sa way ng Diyos. Ano? So, napakadaling maintindihan naman na pwede at malinaw, tinatawag sila dahil sa kanilang tungkulin, sa kanilang function, sa kanilang ministry. Kasi ang pagiging pastor, ito ay tungkulin. Mali kasi yung pangunawa ng mga kagaya nito ni Saway ng Diyos. Akala niya, como pastor, titulo. At FYI, for your information, hindi kami nagpapatawag niyan. Kusa lang kaming tinatawag ng mga pastor dahil sa aming gawain at tungkulin. Sila mismo na nakakaranas ng paglilingkod mula sa mga pastor, tumatawag ng kusang loob na pastor sa mga tunay na pastor. So itong si Saway ng Diyos, sa mga giliw natin taga-subaybay, wala kasi silang pastor at nakalulungkot kasi ang Diyos mismo nagbigay ng pastor. Ba't sila hindi binigyan ng pastor? At kung babasahin pa natin sa Ephesians chapter 4 verse 11 to 12, para tumibay ang katawan ni Kristo totoo, yung iglesia ng Diyos, yung binili ng kanyang banal na dugo, mga sumampalataya kay Kristo Jesus, kaya nangaligtas may buhay na walang hanggan, merong pastor sa iglesia, ibinigay. Una yung mga apostoles, mga propeta, mga ebanghelista, mga pastor, at mga guro sa ikasasakdal ng katawan ng iglesia. Basahin nyo, Ephesians chapter 4, verse 11 to 12. So, sa madaling salita, nabutata na naman itong kausap natin, si Saway ng Diyos. Talagang hindi tumatanggap ng katotohanan, ng paliwanag sa Biblia. Kahit naman nabigyan na natin noon ng nabasa, Biblia na yun, binasa niya. At kailanman, hindi pinagbawal ng Diyos mismo, huwag kayong tatawag ng mga pastor sa aking mga lingkod. Meron ka ba mababasa ng ganyan sa way ng Diyos? Kung basa-basa lang ang gusto mong walang pangunawa, wala rin naman. So, mga kapatid, sang-ayon sa Biblia, hindi masama. You appreciate a pastor, a man of God, na bigay ng Diyos according to His heart, which shall feed you knowledge and understanding. Kaya itong si Saway ng Diyos, nauunawaan natin ito. Ba't ganito umunawa yung kanyang pag-iisip? Kasi wala silang pastor na magpapakain ng kaalaman at kaunawaan. Kaya hindi makarating sa karunungan ng katotohanan ng salita ng Diyos. Tanggapin niyo po yung katotohanan na mula sa salita ng Diyos, Jeremiah 3:15, and I will give you pastors according to mine heart. Sabi ng Panginoon Diyos mismo. Maraming salamat, nawa sa katotohanan, magsilaya tayo ang katotohanan ng Panginoong Kristo Jesus. God bless us all.